Hello, magandang hapon po sa inyo lahat dyan mga kapuntos na nakaantabay sa ating live ngayon dito sa Straight to the Point. At pasensya na kayo kung ako'y bihira lamang nakapag-live o nagla-live. Yun ay dahil sa marami akong ginagawa, no? Pero kung sakali man na maisipan ko na magpag-live, magla-live ako ngayon dahil ngayon 6:40 na. So medyo late na tayo sa oras at tagilid pa dahil may mamayang mga 8 punto por punto po tayo, ano? So sa pagkakataong ito, meron po akong tatalakayin na isang bagay na masasabi ko na ito yata ay bunga ng ano matatawag ko rito, ha? Ito kaya ay bunga ng isang matinong pag-uusap o isang bunga lamang ng mga katang-isip? Kaya doon po sa mga bago pa po sa aming channel, don't forget po to please hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified po kayo sa bawat video na ilalabas ko po sa channel na ito. At ngayon po, bilang pagtugon is pasensya na po talaga sa mga naghihintay sa aking live dahil yun na nga, daming ginagawa, minsan lang ako nakakano. Pero ganoon pa man, basahin ko muna yung mga nasa nasa ating comment section. Ang sabi ganito, wait lang nga, basahin ko muna, ha. From Tali Garcia, sariling unawa nila Bro Jando. Sariling unawa nga. Ito ay ang aking topic ngayong gabi is about po ito sa sa Lepores po ni Ginito Yabo. Alam niyo ba si Ginito Yabo yung ulo ng kulto doon sa Dapitan? Head ng kulto sa Dapitan? Nagtuturo na about sa reincarnation. At balita ko, meron pala daw siyang ginawang video yung kanyang Lepores na hindi marunong sumagot sa tanong. 1 plus 1, sasagutin sa iyo, araling panlipunan, sobra pang haba. Very simple lang yung yung question, hindi pa rin masagot ng tama. No? Sa Bisaya pa ang tawag doon, talibagbag kayo sa ngatanan. Talibagbag kayo. Yung tanong mo, halimbawa, ganito, tanong ko sa kanya, meron ba kayong pari sa States? Ang dami-dami pinagdadaldal ng taong yan. Pangalawa, may pare ba kayo sa Japan? Na sila daw ay kingdom of priest. No, sila daw ay kingdom of priest. Kaya tanong ko, meron ba kayong pare sa Japan? Wala rin. Meron ba kayong pare sa China? Kung wala, sabihin na lang na wala. Hindi ba? Kung wala, sabihin na wala, bro. Sensya ka na, wala kaming pare pa dyan. O gano'n, di tapos ang tanong sana. Kaso mukhang sinasadya yatang pahabain upang hindi maitanong ng tama. So mayroon akong tatalakaing video ngayon kung saan ay ako tinitira niya. Try lang natin na i-rebut kung sana mag-respond siya. Okay, so wait lang ha, set ko muna yung video, prepare ko muna. Wait. And then, para maipakita ko sa inyo sa screen yung ginawa niyang video against sa akin. No? Okay. So, narito na ang naturang video. At wait lang ha. Double check ko lang muna yung volume niya. Okay, eto na yung volume. Ano ba naman ito humihina? Oh wait, nawala. Eto. Wala kasing ko muna yung volume niya. Ayan. Okay na. Eto na. Atin nang simulan ang pagtackle kay sa taong ito na gumawa pa naman ng video. Sana ako'y kanyang kinakalaban. Tinangan natin, pakinggan natin yung kanyang stand dito. Okay, so ito na po ang kanyang stand. Atin na pong pakinggan. Sabi niya ay ganito. Kaya mag-exuta na to. Kaya mga gubernador niya, itawag o defender daw sila.
No, defender, unsa po ilang i-defend? Yan. Siya yung nagtatanong dito na ba't daw tayo tinatawag na defender? Bakit daw tayo tinatawag na defender? Ano kaya ang ating dinedefend? Very simple lang naman sa title pa lang, nandun na Catholic Faith Defender. Catholic Faith Defender. Ano yung Catholic Faith Defender? Anong dinidefend doon? Yung Catholic Faith. Yung Catholic Faith na nagmumula kay Kristo, yun ang dinidefend. Hindi kami nag-iimbento ng ibang idea na salungat sa mga turo ng mga apostol. O, tuloy natin ang video. Kala ba mapatawag ang defender, saan tayo i-defend? Yan. Kung magpapatawag ka doon ng defender, meron kang i-defend. Tama yun. Kaya nga ako defender kasi meron akong dinidefend. Tuloy. Hindi ako sa panong kasi pagka-defender. Ano raw ang klase ako baka defender? Isang defender na nagsasabi ng totoo, handang gawin ang lahat, mailabas lang ang totoo. Kahit na ako'y naging palaaway sa tingin ng iba, ang sa akin lang naman is ginagawa ko naman ng tama para ipakita ang totoo. Ganun ako bilang defender. Maangas ako sa mga sulpot, pero mabait naman ako sa mga Katoliko. Tuloy natin. Na dili naman pag-defend kay Kristo ang ginawa. Oh, hindi daw pag-defend kay Kristo ang aming ginagawa. Ano hindi pag-defend? Kami nandito para i-defend pro Deo et Ecclesia nga Pro Deo et Ecclesia. For God and for the church. Sa amin si Kristo is God. Pro Deo. Kasama siya ron. O, tuloy. So, wala talagang alam tong si ano. Ito, Romy. Nakalimutan ko pa ito Romy. Wait lang nga. Double check ko yung pangalan nito Ito ay si Romy Bontigaw. Isang alipores ni Ginito Yabo ng head ng nagpapakilalang kaharian daw ng mga pari. Isang barangay lang ang pari nila. Ito yung kaharian na isang barangay lang ang pari nila. Wawa naman, no? Isang barangay lang. Tinanong ko, meron ba kayong pari sa Japan? Hindi makasagot tayo, meron ba? Yes, meron. Meron ba kayong pari sa China? Wala ring may sagot tayo, meron ba? Yes, meron. Meron ba kayong pari sa States? Wala rin makasagot. Ayaw sagutin yung tanong na yun. Tayo, meron ba tayong pare sa States? Ang dami. Sino ba ang kingdom of praise sa atin dito? Di kami, hindi kayo. Nasa amin ang kaharian ng mga pari, wala sa inyo. Barangay lang sa inyo. Tuloy natin, no? Tuloy natin yung video niya. Tuloy. Sila ang mga defender, kulang sa platform kung ano sa pulong sa Ginoo sa kasulatan. Ayun! Tayo raw ay kulang ang kaalaman kung anong ibig sabihin ng sinasabi sa Biblia. Tayo ang kulang daw ang kaalaman. Meron bang kulang ang kaalaman na nakarely sa mga Bible scholar? Samantalang ang mga taong ito, hanapan mo ng Bible scholar, walang maibigay. Bakit? Kasi umiimbento. Ano ba naman to? Si Romy Bontigaw na alipores ni Ginito Yabo, kapwa silang dalawa umiimbento. Pakinggan ninyo ano ang mga imbento nila Isa sa mga inimbento niya is si Kristo daw na reincarnate. Yan Si Kristo daw ay na-reincarnate. Batay sa kanilang katuruan. Totoo ba na si Kristo ay na-reincarnate? Tuloy natin ang video. Ilahang idepend at natural unsa ilang nabasa. Yun. Ang sabi niya, ang kanilang dinedepensahan ay yun lamang kanilang binabasa. Mali ka na naman dyan. Wala akong nabasa na si Pedro may asawa. Pero dinidepensahan ko na si Pedro may asawa. Wala akong mabasa
na si Pedro may asawa. Pero kaya kong depensahan na si Pedro may asawa. Tapos sabihin mo, ang kanilang dinidepensahan lamang ayaon lamang kanilang nababasa. Mali ka dyan. Kawawa naman itong si Romy Bontigaw na fanatic na bulag pa sa katotohanan at nagpapaloko sa leader ng kulto sa Dapitan City doon sa Mindanao. No? Nagpapauto sa leader ng kulto na walang iba si Janito Yabo. Yabong-yabo. Tuloy. Ahora ay laging panindigan, yung labasa. Mali. Yung aming tinitindigan kung ano yung nakabatay sa realidad. Nakabatay sa realidad. Mabasa man o hindi sa Biblia, as long as nakabatay sa realidad, doon kami yun ang aming paninindigan. Wala sa Biblia na si Jose Rizal ay pinatay. Wala. Pero kami naninindigan talaga na si Rizal ay pinatay. Oh. Wala sa Biblia mababasa na si Apostol Pedro pinatay. Pero kami naninindigan na talaga siya ay pinatay. Hindi siya namatay. Siya ay pinatay. Oh. Yung wag kang umimbento ng tungkol sa amin na wala ka namang alam, Romy Bontigaw. O tuloy natin. Samantala, ang pulong ni Jesus Cristo, wala nila bibisa. Iyon, napakasinungaling. Hindi raw natin dinidepensahan ang salita ni Kristo. Sa pagkakataong ito, didepensahan ko sa maling unawa ng taong ito na nagpapauto sa mga panluloko ni Janito Yabo. Tuloy natin. Wala nila bakit, wala nila pang-abugatuhin. Yun. Hindi raw namin tinitindigan, hindi raw namin, ano ba sinabi pa niya? Hindi ko maintindihan yung last word na yun eh. No? Mali ka dyan. Kung ano ang sinabi ni Kristo, kung ano ang tamang unawa, kung ano ang sentido nandoon, yun ang aming tinitindigan. Laban sa mga nag-iimbento ng maling katuruan. Tuloy. Something sa Ginoo sa one is size, Oh, may ginamit siya ha. Ito ha, pakita ko sa inyo. Yung kanyang ginamit niya. Hindi ko pala nailabas yung Biblia ko, no? May ginamit siya ito sa 1:16. Sinabi na Panginoong Jesucristo. Pakinggan nyo kung ano sinabi daw doon. No? Magpadala siya. Espiritus Matura. Oh, magpapadala siya ng espiritu ng katotohanan. Yan ha. Ipapadala ni Kristo ang espiritu ng katotohanan. Tingnan nito ha. Wala kaming tutol na ipapadala ni Kristo ang espiritu ng katotohanan. Bakit? Dahil talagang dumating naman yon. Dumating yon doon sa araw ng Pentecostes, kung saan nagsilitawan sa mga ulo ng mga Kristiyano ang parang dilang apoy at sila'y napuspos ng Espiritu Santo. Yung Espiritu na katotohanan, walang ibang tinutukoy yung kundi ang Espiritu Santo na kumausap kay Felipe na puntahan mo yung Yunoko. Yon. Yun ang kanyang doon ha, ang kanyang ang Holy Spirit. Tuloy. Padala siya, manglalaban. Abogado na siya, manglalaban. Ayun, abogado. Abogado siya dahil manlalaban. Mali yun eh. Mali na naman katuruan yan. Tama na ang abogado ay tagapagtanggol. Pero hindi lahat ng tagapagtanggol abogado. Ano ba naman to? Yung mga pulis, tagapagtanggol naman yung mga pulis, abogado ba yun? Oh, hindi.
Ano pa? Yung mga mayor, tagapagtanggol yon. O, abogado ba yon? Hindi. Barangay kapitan, tagapagtanggol din yon. Abogado ba yon? Hindi rin. Sa kanya, kapag sinabing manlalaban o tagapagtanggol, ang nasa isip niya kaagad, abogado yan. Mali. Yan ang sinasabi ko eh. Nagtuturo ng kamalian. Ha? Titira-tira sa akin, pero ang mga sinasabi naman pawang mga kapalpakan. Sinabi lang na, manlalaban o kaya tagapagtanggol o sa kanya, abogado na yon. Ang tawag doon ay si Jesus. Hindi yun ang sentido ng sinabi ni Kristo, pero ipinapalitaw niya na yun ang sentido. Mali yun. Maling-mali. Hindi abogado ang dumapo sa mga apostol sa Day of Pentecost. Hindi mga abogado yun. Natawa ko dito kay Romy Buntigaw. Abogado. Anong abogado pinagsasabi mo? Walang abogado ron. O, tuloy natin ang video. Ha? Kung ikaw ang defender mo, nakatuloy defender o sa klaseng sikta, kung defender mo, debatidor mo, dapat ang inyong number one na definsaan ang pulong ni Kristo. Muna akong Professor Lexon, ang topic na, topic na reincarnation. Yan. Sabi niya, kung talagang mga defender kayo, kung talagang mga Catholic faith defender kayo, ang una nyong depensahan ay ang mga salita ng ating Panginoong Jesucristo. Yun ang ginagawa nga namin eh. Palibhasa kasi may invento kayo ng ara, kaya ng ganyan reincarnation. Ang reincarnation ay isa lamang kahibangan sa mga naniniwala doon. Kaya kung totoo ang reincarnation, hindi tayo dadami. Paano dadami? Alam niyo ba ang turo sa reincarnation? Napanood niyo ba yung teleserye na Teleserye na yun? Nakalimutan ko ng teleserye yun eh. Sa kanila, naniniwala sila sa yun ay South Korean teleserye, naniniwala sa reincarnation. Ang turo ng reincarnation ay ganito. Halimbawa, ikaw ay mahirap na tao, pero napakabait mo. Pag ikaw ay namatay, sa kabilang buhay, muli kang ipapanganak na isang tanyag na tao. Bakit? Bilang reward sa pagiging mabuting tao mo kahit ikaw ay mahirap. Yan. Magiging ka. So, walang naidagdag. Walang naidagdag. Bakit? Dahil yung ipapanganak sa araw na yon, pinasukan mo naman. So, walang naidagdag na tao. So, muli kang nagkatawang tao. Muli, ano ba tawag doon? Hindi pala nagkatawang tao kasi tao ka na, muli ka lang naging tao. So, yun ang nangyari doon. Tapos, walang nadagdag sa tao dahil ikaw pa rin yun eh. Yung dinagdag na yon, siya nang pinasukan mo. How about yung ipinanganak bukas bago siya namatay? Papasukan din yun nung mga mas nauna pa. So, walang madadagdag. Paano dadami ang tao? Pangalawa, kapag ikaw naman ay namuhay na ubod ng sama, sobrang salbahe ka, pag ikaw naman ay reincarnate, hindi ka na tao nun, hayop ka na. Hayop ka. Yun ang mangyayari sa'yo, magiging baboy ka, magiging aso ka, depende na. Yun ang katuruan ng reincarnation. Paano tayo dadamin yan? Ang mangyayari, liliit pa tayo. Liliit. Kasi wala namang nabubuhay na panibago dahil yung bagong isisilang
papasukan nyo ng mga nakaraan. So, walang naidagdag sa, sa mga tao nun. Yun ang reincarnation. O, tuloy natin ang video niya. Nga pakulan, ipasabot sa mamahal ng magtudyo. So, ituturo niya ngayon yung tungkol sa reincarnation na itinuro sa kanya ni Ginito Yabong, takot na takot sa akin. Akalain nyo mga kapuntos, hindi ko alam ito Narinig ko lang ito kay Edison. Jando, ano yon? Napulog ba yung video na inatake ka? Ako inatake? Sino matake sa akin? Sabi ni Edison, yung aliporis nung kulto sa dapitan. Natake ba niya ako? Ano atake niya sa akin? Sabi niya, na hinahamon ko niya sa isang debate, pero kailangan mo munang magpapirma sa Santo Papa. Hala, magpipirma pa sa Santo Papa? Santo Papa, papipirmahin mo? Ang dami ng mga formal debate na nangyari, wala pa akong naalala na may Katoliko nagpapirma sa Santo Papa. Wala akong naalala ganun. Sabi niya, para daw mangyari yung nangyari doon sa panahon ni Constantino, kapag natalo ka, exile ka. Wala nang Constantino sa panahon natin ngayon. At hindi aprobado ng ng simbahan yon. Na kung matalo ka, exile ka. Siya kasi yung emperador ng panahon yun, walang magawa ang simbahan. At least hindi tayo persecuted. Dahil dinaan sa debate yon sa pagitan ni Athanasius at ni Arius. Natalo si Athanasius, exile siya. Tapos nag-rebat na naman uli. Pag-rebat niya, natalo si Arius, exile na naman si Arius. Tapos nagkaroon ng ikatlong debate sa pagitan ni Athanasius at ni Arius. Ang topic noon, patutunayan na si Kristo ay tunay na Diyos. Ngayon, natalo si Athanasius, exile siya. Exile. Pero si Arius, natalo si Arius, exile si Arius noon, nung sa ikatlong pagkataon. Una, natalo si Athanasius, naig si Arius, kaya si Constantino naging Arianism. Si Emperador Constantino naging Arianism. Kaso, habang exiled si Athanasius, nagpadala siya ng liham kay Emperador Constantino na muli niyang hinahamon si Arius sa another debate na naman ulit, the same na pa rin na topic. So, second chance. Pinagbigyan naman siya ni Emperador Constantino. Nagkaroon ng second debate sa ganun din na paksa. At nakabawi si tinan mo, wala pang Bible nun. 325 AD nangyari yun. Wala pang Bible nun. Kasi ang Bible lumabas ang Bible, 405 AD. So, debatehan sila gamit yung mga record ng mga scriptures. Ngayon, nanalo si Athanasius. So, si Arius natalo, siya naman yung na-exile na naman. Yun ganun ang gusto ni ganun ang gustong laro ni Ginito Yabo. Pag natalo ka, exile ka. Pero hindi nila napansin, si Athanasius nagipagdebate, hindi hiningi ang pirma ni Pope Sylvester I. Hindi niya hinihingi, hindi kailanman ni-require ni Arius na papirmahin mo si Pope Sylvester I na ikaw ay tagapagtindig ng Iglesia Katolika. Walang ganun eh. Gumagawa lang ng paraan itong si Ginito Yabo para hindi ako makaharap dahil nakatagpo ng katapat. Nagpapakilalang Santo Papa daw sa dapitan. Takot na takot kay Jando humarap. Takot na takot, sobrang takot. Kaya ang paraan nila para hindi matuloy ang debate sa pagitan ko at saka ni Ginito Yabo, kailangan papirmahin ko yung Santo Papa. Ano ba naman yan? Ano ba namang type of debate yan? Sabi nila, isugal mo yung simbahan mo na kung sino matatalo, hindi na magpipreach. Ano ka ba? Nasa panahon na tayo ngayon ng freedom of speech, freedom of religion. Ano yung exile na pinasasabi mo? Sino mag-i-exile kay Ginito Yabo pag natalo yan? Wala naman.
Kunyari pa to. Sa tingin mo ba, Romy Bontigo, pag natalo yan si Ginito Yabo, i-excel yan ni, ano, ni Pope Francis? Ano ba namang klaseng panaginip yan? Oh, tamo? Nananaginip si Ginito Yabo. Exile daw, kailangan daw, meron daw ma-exile, meron daw ma-exile. Ano exile pinagsasabi nito? Wala akong maalala merong ganun eh. O, tuloy natin ang video. Tingnan nyo ha, tingnan nyo kung gaano katakot itong si Ginito Yabo. Unya lapit sa atong pagpapatuod, atong masabot, ang atong Ginoong Jesucristo na pagpapatuod ng tunay reincarnation. Ayun. Sabi niya, mamaya-maya konti, pakinggan lang ninyo, unawain lang natin ang ating pinag-aaralan ngayon at malalaman ninyo na totoong ipinapangaral ng Panginoong Jesucristo na meron daw reincarnation. Lelang. Ano reincarnation pinasasabihin nyo? Hindi kailanman nagturo ang Panginoong Jesucristo ng reincarnation. Hindi kailanman. Tamo? Anong klaseng tagapagturo yan si Romy Bontigaw? Nagmamayabang niya sa akin yung video niya. Tinignan ko, 31 views. 2 weeks, 31 views. Ano ba naman to? Oh, tuloy natin ang video niya. Ang reincarnation, mga iso, English di siya ang word. Yeah. Ang reincarnation, mga kapatid, ito ay wikang Ingles. Natural. Natural, English talaga yan. Oh. Tapos ano? O sa Latin pala, incarnatus, incarnation, o incarne. Ayun, incarne. Tanda mo ha, ang topic niya is reincarnation. Ang pinapaliwan niya ngayon yung incarnation, hindi yung reincarnation na incarnation. Iba kasi ang incarnation, iba ang reincarnation. Yung incarnation, nagkatawang tao. Yun na? Incarnation, nagkatawang tao. Reincarnation, muling nagkatawang tao. Yun ang meaning ng reincarnation na muling nagkatawang tao. O, tuloy natin ang video. Walang incarnate, ang word nga karne, flesh. Unod, muna yung incarnatus, incarnasyon. Unod. Yun, unod, karne. Yun ang meaning ng incarnation. Incarnation. Yung kanyang topic is reincarnation. Tuloy. Magaging ko, totoo sila nga si Jesus, na si Kristo, ang Diyos nga mahal nga Espiritu, ang ituhuan sa daganan, nagpakatao. Ay, teka. Teka, ano daw yon? Naniniwala kami doon? O? Balikan nga natin. Unod, muna yung incarnatus, incarnasyon. Unod. Yan niya. Ano daw paniniwala natin? Magaging ko, totoo sila Oh, naniniwala sila. Naniniwala raw tayo. nga si Jesus, na si Kristo, ang Diyos nga mahal nga Espiritu, ang ituhuan sa daganan, nagpakatao. Ay, pataka. Hindi kami kailanman nagturo na yung Diyos Ama naging si Kristo na nagkatawang tao. Mali. Tamo, daming maling turo nito. Ang dami niyang maling turo. Hindi kailanman namin itinuturo sa mga tao na si Kristo yung incarnation ng Diyos Ama. Mali yun. Katunayan, si Kristo kausap niya ang kanyang Ama. Oh, basahin natin ano? Ano ba yung nakalagay doon sa sa Biblia? Eh di mas maganda ating basahin kung ano nakalagay doon sa wait lang ha. Hindi ko mahanap yung ano natin eh. Wait lang. Wait lang ha, hindi ko mahanap yung ating Biblia. Double check ko lang. Ayan. Okay. Ito ang sabi dito ngayon, no?
Wala kaming turo na si Kristo ang nag-incarnate, ang Diyos Ama naging Kristo. Wala kaming turong ganun. Katunayan, ayon sa Galatia 4:4, ganito ang sinasabi. Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinugo niya. Sino ang nagsugo? Ang Diyos Ama. Sino ang isinugo ng Diyos Ama? Ang kanyang anak. So iba ang nagsugo sa isinusugo. Iba ang nagsugo sa isinusugo. Yung isinugo ng nagsugo ang isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Pero yung nagsugo, hindi kailanman yun isinilang ng isang babae. Kaya ikaw, Romy Bontigaw, bago ka magsinungaling, alamin mo muna kung ano ang totoo. Hindi yung daldal ka ng daldal, hindi naman yan ang aming turo. Tuloy natin. Tamo, dami ko nakitang mali sa taong ito. Tuloy natin ang video. Mula nga incarnatos, incarnasyon. Mali. Si Kristo ang anak ng Ama. Basahin natin, ano? Wala siyang alam dito eh. Dami niyang mali. Tamo? 1:18, anong sabi rito? Yan. Ang sabi ganito, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Ano raw? Yung bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama. Yung Ama may sinapupunan, nandun ang bugtong na anak. So magkaiba. Sobrang magkaiba. Dagdagan pa natin, Amplified Bible tayo, no? Amplified Bible. Yung sinasabi doon sa John chapter 8 verse 16. Ano sabi doon? Yet even if I do judge, my judgment is true. My decision is right, for I am not alone. Sabi ni Kristo, I am not alone. Hindi ako nag-iisa, but there are two of us. Dalawa kami. Dahil dalawa kami. I, ako, and the Father at ang Ama, who sent me, na siyang nagpadala sa akin. So si Kristo ang anak na isinugo at ang Ama ang siyang nagsugo. Dalawa sila. There are two of us. Dalawa kami. Tapos sasabihin ni Romy Bontigaw, nakaturuan daw natin, naniniwala raw tayo na ang Diyos Ama nag-incarnate at yon si Kristo. Mali. Daming mali ni yan ang bunga. Kakapaniwala nyo dyan ka Ginito Yabo. Ya takot na takot. Ako pa ang sinasabihan niyang takot kasi ayaw ko ba pirmahin ng Santo Papa? Ano ba naman yan? Naganap ang formal debate sa pagitan ni Wendell Talibong at saka ni Ramil Parba. Wala namang pirma ang Santo Papa dun eh. May nangyaring formal debate sa pagitan ni Ramil Parba at saka ni Father Darwin Gitgano. Wala namang pirma sa Santo Papa dun eh. May formal debate sa pagitan ni Ramon Gitamundok at saka ni Ramil Parba, ni Alvin Gitamundok at saka ni Jose Ventilacion. Wala namang pirma sa Santo Papa dun eh. Ang alam ko nandoon, notaryo. May notaryo. Papipirmahin ang abogado na kapag hindi ka sumipot, may babayaran kang 25,000. Yun ang alam ko. Notaryo.
na pag hindi ka sumipot, papipirmahin ng magbabayad ka ng 25,000. Kailangan yan, sumipot ka before ang debate mangyari. Yun ang alam ko. Pero yung isusugal mo yung simbahan mo, pag natalo ka, mag-i-exile ka, sino mag-i-exile sa inyo? Meron tayong freedom of religion sa ating lugar sa Pilipinas. Sino mag-i-exile? Malaking problema dyan. Romy Bontiga, wag naman sana wag naman sana ipalabas ang ganyan mo. Kung saan ipakita ang ganyan ka lang. Mahalata eh. Takot kayo. Talo na kayo. Anong talo? Wala pa nga labanan, talo na. Mo? Diyan yung makikita. Natakot dito yabo. Papirmay ba naman sa Dupapa? Anong rule of debate yan? Sabi niya, doon panahon ni Constantino daw, na exile yung matatalo. Exile? Sino nag-exile noon? Si Emperador Constantino nag-exile noon. Hindi ang simbahan. O ngayon, kung matalo si Yabo, sino mag-exile sa kanya? Wala. Tsaka, bakit? Hiningan ba ni Arios ng pirma si Pope Sylvester noon? Nahaharap si Athanasius? Wala naman. Talaga si Dinito Yabo, sobrang takot na takot. Takot ka? O naman ipahalata. O kunyari pa kayo eh. Tuloy natin ang video. Tingnan nyo ang video. Sobrang takot nila. Si Kristo daw, na-reincarnate daw, tuloy Lahat katao. Nahimo sila ng siso. Mutuo sila. Oy, hindi kami naniniwala dyan. Sinungaling ka talaga. Hindi kami kailanman naniniwala na ang Diyos Ama nagkatawang tao nang siya'y naging si Jesus. Mutuo sila sinungaling. Wala kaming turo, naniniwala kami dyan. Sa amin, kinakausap ni Kristo yung Ama. Tingnan nyo 17:11 ng Juan. Tingnan nyo, pakita ko sa inyo. Kinakausap ng anak yung Ama eh. Yan. Sabi ganito, at wala na sila sa sanlibutan. At wala na ako sa sanlibutan. At ang mga ito ay nasa sanlibutan. At ako'y paririyan sa iyo. May pupuntahan si Kristo. Ako'y paririyan sa iyo. Ang kanyang pupuntahan, yung kanyang kausap ng mga sandaling ito. Ako'y paririyan sa iyo. Ako. Ako'y paririyan sa iyo. Iba yung pupunta doon sa pupuntahan niya. Sabi niya, Amang banal, ingatan mo sila. So may kausap si Kristo dito. Sinong kausap niya? Sarili niya. Ano ba naman yan? Ang kausap ni Kristo dito yung Ama. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin. So may nagbigay sa kanya. Ang nagbigay yung Ama, ang binigyan yung anak. Upang sila'y maging isa, na gaya naman natin. Upang sila, marami yan si Pedro, si Juan, si Santiago, si Bartolome, sino pa yon? Si Felipe, marami sila. Kung si Kristo pala at ang Amay isang katawan, na yung Diyos Ama nagkatawang tao, yun ang naging Kristo. Dapat sana si Juan, siya rin si Pedro. Kasi kailangan silang maging isa na gaya naman natin. Saan ba nagkaisa ang Ama at ang anak? Reincarnation? Mali. Palibhasa. Nagpapauto sa leader ng kulto
Itong si Romy Buntigaw, kaya kitang-kita ang kamalian. Naku, sobrang tindi ng kamalian mo, Romy Buntigaw. O, tuloy natin ang video. Konti lang ito ha, punto por punto ko babanatan ng mga video niya. Tuloy natin. O. Incarnation. Pero hindi sila totoo, reincarnation. O, yun. Kami naniniwala sa incarnation. Tama yon. Pero hindi kami naniniwala sa reincarnation. Bakit? Ha? Bakit? Basa tayo Biblia. Hebreo 9. Ano sabi dito sa 27? Ha? Sabi ganito. Oh. 9:27 ng Hebreo. Ganito sinasabi. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan. Hindi pala maraming beses. Mamatay na minsan. Siyempre, kung totoong reincarnation, hindi ka lang minsan mamatay dahil maraming beses ka mamatay. Panigurado yan. Halimbawa, nabuhay ka noong 1982. O sumamatay ka ngayong 2063. Sobrang taas naman nun. 2063. Halimbawa, ganun. 2090. Ganun. Tapos muli ka mabubuhay naman sa year 3012. Mamamatay ka naman ulit sa year 5000 sa pen. Di hindi na minsanan. Hindi na minsanan yun. Bakit? Nakadalawang beses eh. Ano sabi sa Bible? At kung paanong itinakda sa mga tawang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Meron ba sabi babalikan muli? Wala. Pagkatapos nun, hukom na kaagad. Wala sinasabi muli kang magkakatawang tao sa ibang katawan. Mali. Naku, dami talagang mali na katuruan nito. Si Kristo. Ating balikan, ano si Kristo? 28. At gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. So walang reincarnation. Muli siyang pakikita. Pero may paliwanag dito yung si Romy Buntigaw. Tingnan natin ang paliwanag niya rito sa muling pakikita. Tingnan nyo ha. Pakinggan natin. Paliwanag niya. Ito. Tingnan nyo ha. Kung sa klase ng mga defender ng mga iso. Ay, mabuti akong defender. At alam ko na kapag ako ang dumepensa, kahit pa si Romy Buntigaw, hindi ka uubra. Tuloy. Gibutangan ng Re. Re is a prefix. Kung mo sa English, wala prefix, infix, or suffix. Ibutan siya sa sinugalan. Pre, God, before. Before the word, pre, lugar ng letters. Letters naman na. Kaya ROE naman. Ilis na word lang rin. Napalere ang word ng sabta na ani. That is words o letters. Letters na ilugar is sa incarnation. Reincarnation. Uno. I-repeat lang. Papusa. Ayun. Ang meaning ng reincarnation, i-repeat. Ulitin. Ang incarnate. Yun na. Ulitin ang incarnate. Tuloy. Reincarnation, i-mo siya unod kapusap. Ayun. Gagawin siyang laman uli. Gagawin siyang laman uli. Yun ang meaning ng reincarnation. Tuloy. Ha? Yun ang kanyang katuruan na tuloy. Kung si Jesus Cristo, incarnated siya. Kung si Kristo ay incarnated siya, gituwa na nato kasi namatay dito sa Israel. at tayo naniniwala na siya namatay doon sa Israel, kung talagang saan
Namatay naman talaga siya sa Israel. Tapos, Ibanaw sa katulungan nyo, ang panahimo sa Espiritu kay Mikaya kung huwag na magpakita sa kalibutan. ay mali. Nung wala nagpakita nga eh. Kamu, dami yung kasinungalingan nito. Namatay nga si Kristo. Tama, namatay si Kristo. Tama yun, namatay siya. At lumabas lumabas na bilang espiritu at hindi na raw nagpakitang muli. Ano hindi nagpakitang muli? Ha? Nagpakita siya kay ano? Kay yung ano kay Maria Magdalena. Nagpakita siya, sabi nga ni Maria Magdalena, "Sir, nakita mo ba yung aking Panginoon, sir?" Napagkamalan siya sa porturero eh. "Sir, kung kayo nagtago, sabihin mo naman sa kanya, sir, na ano, sir, na hinahanap ko siya, sir. Tulungan mo ko, sir, mahanap siya, sir." Sabi naman niya, "Maria, ano ka ba? Huwag ka na magtaka. Ako ito." Hawakan niya sana, "Don't touch me. Ha? Touch me not. Pupunta pa ako sa aking ama, ha? Huwag mo na akong hawakan." Oh. So, nagpakita siya kay Maria Magdalena. Ang tawag doon, hindi reincarnation. Ang tawag doon, resurrection. Iba ang reincarnation, iba ang resurrection. Ang resurrection, binago ang kanyang katawan ng katawan na hindi nabubulok. Yon ang meaning ng resurrection. Ating basahin sa Bible, nasa ano yan eh? Unang Korinto 15:51. Basahin natin ha. Sabi ganito. Okay, kung basahin sa 51, ganito ang ating mababasa. Ayan o. "Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin." Babaguhin. Hindi ipapanganak uli as reincarnation. Babaguhin. Sa isang sandali. Sa isang kisap mata. Kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta. Sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Ano daw? Ang mga patay ay muling bubuhayin. So yung katawan mo mismong namatay, yun ang bubuhayin. Hindi sinabi na muli kang ipapanganak. Ito talaga si Rumi Buntigaw. Pauto ka masyado kay Jenito Yabo. Yang yabong-yabo na Santo Papa daw di umano sa dapitan. Yabong-yabo. Sapagkat sa patunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok. At ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Yan ay resurrection. Ang katawang namamatay ay napapalitan ng hindi namamatay. Tuloy. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan na lupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Ang ipapalit sa katawan mong namatay ay katawan na hindi namamatay. Ang tawag dyan, resurrection. Hindi ganyan ang reincarnation. Ang meaning ng reincarnation, muli kang ipapanganak sa panibagong katawan at yung katawan kung saan ka muling ipapanganak, mamamatay pa rin yun.
Oh, namamatay pa rin yun. Wawa naman tong alipur si Gito Yabo. Masyado ka kasing nagpapaloko sa leader ninyo. Ano? Yan ang problema eh. Hindi sana kilala to si Gito Yabo. Eh kaso nagpapakilala ka kasi. Tira-tira ka kay Eugene Gapo. Tira-tira ka sa Katoliko. Papunta yung pa sa kulto na tayo mo. Hindi mo sana tinira-tira yung mga Katoliko, hindi ka sana mapapansin. Mangaral ka na lang ng mangaral dyan, bahala ilan ang maloko mo. Eh, napapansin ka kasi sa amin, hindi napansin tuloy kita. Oh, ngayon, gumagawa ng reason. Nagkikipagdebate ako, gusto ko, pag natalo exile, sino mag-i-exile? Ha? Presidente Bongbong Marcos. Sino mag-i-exile sa'yo? Si Pope Francis? Pag natalo ka? Walang ganyan ngayon eh. Naalala ko tuloy yung Avengers. Nang hinarap ni Loki si Iron Man, sabi niya ako daw, siya daw magiging top, siya yung magiging hari. Sabi ni Iron Man, bro, walang ganyan na version dito, bro. ang mga tao ngayon, pantay-pantay tingin sa bawat isa. Yung mauupo sa iboboto yun sa eleksyon. Wala nang ganong version na hari ka, tapos lahat alipin mo, ikaw lang yung hari na, ikaw lang sa tuktok. Walang ganong version. Parang ganyan ba? Ha? Parang ganyan ba nangyayari kay Romy Buntigaw? Papauto ka dyan sa leader mong Nakakatawa. Walang ganyan sa States. Kingdom of Priest, pero walang ganyan sa States. Luma naman to. Talaga bang kingdom itong mga taong to? Ay, ng kingdom. Gano'n ba karaming pari? Gano'n ba karaming pari ninyo? Talaga, di ko mapigil na tatawa talaga ako. Oh, tulad din ng video. Tingnan yung video niya ha. Dami niyang mali rito eh. Dito pa lang nakailang minuto lang ako. Dami na akong nakitang mali ha. Tuloy na natin. Kung saan natin, pagpakita ni Kristo, pag-usap sa kalimutan, at siya kumari, kung saan natin. Resurrection. Sabi niya, paano ba siya muling magpapakita upang siya ay maghari? Paano ba? Resurrection. Ay nako, mahina. Mahina. Ha? Resurrection. Yon ang paraan para mangyari yung sinasabi niya. Resurrection. Tuloy. Kung sa may sulti atong duwa ka tao, malagputin sa Galilea. Ayan. Ano raw ang sinabi nung nakaputi doon sa Galilea? Kinuha niya yung nasa gawa. Mas maganda ating basahin yung sinasabi sa gawa. Kinamit niya eh. O ito ha. Ating basahin yung nasabi sa gawa 1. Okay. Ito ha. Basahin nyo nasa gawa 1. Okay, sabi dito ganito. Ito. Gawa 1:11. Ito yung ginamit niya eh. Anong sabi rito, no? Sabi nila. Atin simulan sa 9. Pagkasabi nito, si Jesus ay iniakyat sa langit. Yan. Ito ay resurrected body. Hindi ito reincarnated body ha. Ito ay resurrected body. Ayan. Si Jesus ay iniakyat sa langit habang ang mga alagad din nakatingin sa kanya. At natakpan siya ng ulap. Literal ba ito? Yes, literal. Nagpakita nga siya eh. Kinausap nga niya mga alagad niya na panahong ito eh. Bago siya inakyat sa langit, kinakausap niya. Literal itong pangyayari. 10. Habang sila'y nakatitig sa langit at siya'y iniaakyat, may 2 lalaking nakaputi na lumitaw sa tabi nila. Oh, yun. Ito sinasabi ni Romy Buntigaw. O 11. Sabi nila,
kayong mga taga-Galilea. O, kausap ng mga taga-Galilea. Bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? O, tanong. Meron ba nakatingala sa langit? Meron. Sino yon? Yung mga alagad. Basta nakatingala. Pinagmamasdan nila na si Kristo inaakyat sa langit, natatakpan na ng ulap hanggang hindi na makita. Yun ang nangyari. Ano sabi niya? Bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit, nakita nilang umakyat sa langit ha? Literal yan. Ay magbabalik gaya nang nakita ninyong pag-akyat niya. Yan nyo ha? Si Jesus ay magbabalik gaya nang nakita ninyong pag-akyat niya. Paano ba siya nakita ng mga alagad na umakyat? Iniangat, lumutang sa ere, umakyat doon sa ulap hanggang natakpan na ng ulap. Yon, sa paanong paraan nakita siyang umakyat ay sa ganong paraan din siya magbabalik. O, katunayan. Ating basahin mo yung sinasabi sa unang Tesalonica 4:16 hanggang 17. Anong sabi rito? Sa araw na yon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit. Bababa ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Pagbalik niya, makikita siya ng lahat. Revelation chapter 1 verse 7. Sabi, tingnan ninyo, dumarating siyang nasa mga alapaap. Yan nyo ha? Dumarating siyang nasa mga alapaap. Dumarating. Sinong darating nito? Si Kristo. At makikita siya ng lahat. Pati ng mga tumusok sa kanya. Tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa kanya. Magkagayonawa. Amen. So, makikita siya ng lahat pati ng mga tumusok sa kanya. Dumarating siyang nasa mga alapaap. Anong paliwanag doon ni Romy Buntigaw? Anong paliwanag niya riyan? Tuloy natin. Kanibaw, gusto sa inyo makikita ninyo. Bumalik na sa mga orang paagi. Yung Isus na umakyat sa langit ay babalik sa ganun ring paraan. Bumalik na sa mga orang paagi. Hindi po sakto na yung pagkaya o yung pagnao, yung pagkaya sa panuspalanot o yung mo yung orang panao sa tulong sa lugar. Sabi niya, tinan mo sinungaling na ito. Sabi niya, hindi naman ibig sabihin na sinabi roon na siya'y babalik ayon sa inyong nakikita. Yun na nga. Siya umakyat sa langit, nakita lang ngayon. Tapos siya babalik na ganun din. Hindi ganun. Ano hindi ganun? Pigilan nyo nga ako. Ha? Sarap eh. Sarap. Yun ang sinabi ng anghel eh. Yung nakita ninyong umakyat ay babalik sa ganun ding para. Sasabihin niya, hindi naman talaga ganun ang mangyayari. Ano ba talaga mangyayari? Tuloy. Ha? Agi pasabot sa duha ka tao, wa sila kasabot din tao. Ayan. Ang ibig sabihin ng dalawang tao, hindi nila naintindihan. Hindi namin naintindihan daw. Ano daw yon? Kaya sa ninyo, mubalik na sa orang paagi. Si Jesus na inakyat sa langit ay magbabalik sa ganong paraan. Anong paraan yon? Ang pangutana sa usang paagi, liguwa si Jesus sa kalimutan. Ayun! Sinungaling ka! Sinungaling ka!
Tingnan mo ang kasinungalingan na ito. Sa paanong paraan daw si Kristo ay lumitaw sa mundo? Ano hindi ganun? Ang sabi nga sa paanong paraan siya iniakyat ay sa ganyang paraan din siya magbabalik. Ano ba ang nakita ng mga apostol? Umakyat. Kaya nga nakatingala Umakyat. Siya babalik, kung sila'y nakatingala sa pag-akyat niya, ang mga tao rin titingala pagbalik niya. Yan ang mangyayari. Hindi nakaduko na yung mga to kasi ipapanganak doon sa babae. Sino mga anak na babae? Tatay niya Yabo? Ay naku, ang sarap. Sarap. Naku. Mali yung ganun. Mali yung ganun, ha? Sabi niya, paano para siya lumitaw sa mundo? Ibinangalan ni Maria. Ano ngayon? Yung ba mangyayari? Pakinggan niyo siya. Pinagi ba sa pangalan? Namilusot niya sa pangalan sa libos ko? Paano siya dumating sa mundo? Sa ano? Sa Alapaap? Bila siya lumusot doon sa Nimbus Cloud? Mali! Ano ba naman to? Sabi niya, si Kristo ba nang dumating sa mundo, biglang lumusot sa Nimbus Cloud? Mali! Mali yun. Ang sabi ng anghel, sa paanong paraan siya umakyat, sa ganyang paraan din siya magbabalik. Yan nga sabi sa Biblia, makikita siya ng lahat. Tingnan ninyo, dumarating siyang nasa mga alapaap. Makikita ng lahat. Tapos sasabihin ni Romy Bontigaw na ipinanganak ng nanay niya. Ano pinanganak? Tingnan mo. Sinungaling na tao to. Tuloy tayo. Lapit na matapos ang video. Inyong sapton, mubalik sa mga paagi si Jesus o si Kristo sa unsang paagi masamiapot. Tingnan nyo kung inyong uunawain, siya ay magbabalik sa anong paraan, kung paano siya nagpakita sa mundo. Mali. Siya ay nagpakita sa mundo dahil may propesiya na isang babae manganganak, tatawagin siyang Emmanuel. Ang katuparan nun si Mama Mary, nanganak sa kanya. Iyon ang propesiya. Ngayon, nang siya umakyat na, ang sabi ng anghel, siya ay magbabalik sa parehong paraan. Kung sa paanong paraan siya umakyat, sa ganyang paraan siya babalik, hindi sa nanay. Nako, Romy Bontigaw. Wala mo niniwala sa inyo. Basa, mga sinungaling taga kayo. Sunod din ang video. Kaya bakit mas Kristo aron sa paghukom, aron sa paghimalos, o sa pag-inkarnasyon? Mali. Siya'y magbabalik, hindi sa paraang ng inkarnasyon. Siya'y magbabalik na panibagong siya. Hindi reincarnation. Napakasinungaling talaga, Yan ang reason bakit takot na takot si Ginito Yabo harapin ako. Ginagawa niyang paraan na lang, papirmahin mo yung Santo Papa ninyo. Papirma yung Santo Papa. Yung lamang Santo Papa dyan. Ang dami ng debate nangyari, walang papang pumirma. Para may ma-exile. O sino mag-i-exile sa inyo? Bongbong Marcos? Libasa kayo mga naturuan kayo ng mali ng leader nyo, kinakampihan nyo pa O tuloy. So ang tao na repeat sa pagka-incarnation. So reincarnation. Period. Mali. Period ka ngayon. Period ang unawa mo. Kung si Kristo ay na-reincarnate, sino reincarnation niya? Walang sagot.
Ay nako, wala tayong magagawa doon. Basta sa akin lang, naipakita ko po sa inyo na ito si Romy Buntigaw, nagpapaniwala sa mga imahinasyon at hallucination nitong si Jeneto Yabo. O, basa tayo ng comment, no? Timunan mo sa inyo mga comment natin dito bago ako magtapos kasi 7:45 na. Okay, sabi naman dito ni sabi naman ni sino to? Eagle Heart York, mga CFD ngayon, kundi bakla mga bulol. Oh, ganun ba? Ba't hindi ka pumasok doon, nakipagsubukan ka sa akin? Ha? Paano na simbahan katolika, puro gunggong na defender? Mukha bang mga ngaral yan, Jando? Alabado na yan, mukhang taong libag, ibansot pa. Alam nyo, yung mga ganyang mga tao magsalita, duwag yan sa totoong buhay. Duwag yan eh. Sabihin kong duwag. Takot yan pumasok sa programa ko, hanggang comment lang. Oh. Takot sa akin humarap, kaya hanggang comment lang sila. Yun ang totoo doon. No? Next. Sabi naman ni Henry Mirabeles Milano, ay, takot. O sige nga, add ko to si si Ace Eagle Heart York sa aking tingnan natin kung haharap ba ito sa susunod kong live. Eagle Heart. Yan. Ace Eagle Heart York. Natin kung haharap ba ito, no? Ano yung niya? Yung kanyang profile. Tingnan natin yung kanyang profile. Ito. Yan, lives in Cotabato City. Yan. Ako'y atin tong messagean siya. Bro, talakayan tayo sa straight to the point. Yan. Tingnan natin kung anong response dito ni Ace. Yan. Ace Eagle Heart York. Yan na. Sige. Bro, next ko na live, bro. Tawagan kita, pasok ka ha. Sige. Yan, no? So, sana hindi siya matakot. Samba pa sa troso, paskam pa kayo sa kulto romano, tangahan nyo, bubuhan nyo pa. Nako, yung mga ganyang magsalita, ano to? Takot na takot ito. Sige, try natin tawagan ito si si Ace Eagle Heart, no? Tayo natin ito mag-reply sa akin. Pag ito nag-reply sa akin, patulan natin to. Okay. Ito naman. May nagtapang-tapangan na naman sa nasulpot. Oh yes, sabi ni Balong Zalita. Tatapang-tapangan lang yan. Katapang-tapang lang yan, bro. Alex Puray, tama dyan, bro Jando. Tirahin mo na yan. Oh. Kebong Ibanez Gania. Pahayag lang, walang personalan. Oh, galit na galit. Galit na galit. Sobrang galit na galit. Wala kasi mailaban, no? Jane Amoroso, di ka pinipilit na manood ng live. Malis ka kung napangitan ka para kung may Sunny Brad. Oh, para kang may Sunny Brad. Kasama sa hula sa Biblia, ikaw si Mateo 24:24. Sabi naman ni Abdullah Abungan Mayo, sino yung ama na sinabi ni Jesus? Yung pangalan ng ama, base sa katuruan ng mga Hudyo, ng mga Israelita ay Elohim. Elohim. Plural ng Eloha. Abdullah. Ayun na. Elohim. Na isinulat sa Tetragrammaton na Yod He Waw He. Ang kanilang tawag sa kanya Elohim. Plural ng Eloha. Hindi Allah. Okay. Hanggang 7:50 lang ako ha.
Bro Jando, reason yan dahil daw namatay si Kristo dahil hindi siya namatay. Okay. Balong salita, ama lang ang sinabi, walang pangalan na nilagay. Kaya nga sabi ni Panginoon Hesus, pag manalangin ama namin, hindi nga sinabi na alaan doon. Wala. Wala yung wala yung pangalang ala, hindi totoo yun. Yung maniwala doon. Hindi kailanman tinawag na Allah ni Kristo ang Ama. Yung Allah, bago yan ipakilala ni Muhammad na Diyos, may tatlong mga anak na Diyosa yan. Kung inyong saliksikin ang kasaysayan ng mga ancient Arabic, may tatlong anak na mga Diyosa yan. Si Alat, Al-Manat, at saka si Al-Usa. Sino yun? Si Alat, si Al-Manat, at si Al-Usa. Sila ang mga tatlong mga anak na Diyosa ni Allah. Yan ang katuruan ng relihiyon na yan bago pa tinatag ang Islam. No? Tama yan, Bro Jando, tirahin mo para tumigil ng mga bulang, mga ngaral ng mga pastor at mga ministro. Sabi naman ni Mario Rodolfo Delicano Antona, bro, ano nga yun na verse na ang Espiritu Santo at Diyos? Ano yun? Ang Espiritu Santo at Diyos? Wala pong ginamit na ganun. Ang alam ko lang sa Biblia, pag nagsinungaling ka sa Espiritu Santo, ikaw hindi nagsisinungaling sa tao, kundi ikaw ay nagsisinungaling sa Diyos. At 7:51 na mga kapatid, so hanggang dito na lamang ako. Mga Muslim, mahilig magsabi na ano yung ama ni Panginoon Hesus. Wala siyang sinabi na Allah. Ang sabi lang pag manalangin ama namin, hindi Allah, kaya wag isiksik si Allah. Hindi Allah ang Panginoon ni Hesus. Hindi Allah. Walang kapatid si Hesus na Alat, Manat, and Al-Usa. Wala. Huwag kayong paniwala sa mga katuruan nila. Huwag kayong padala dyan. Wala pa si Muhammad, yan ang turo na siya nagsimula sa pagiging propeta niya. Tinanggal niya yan. 360 idols at tinanggal niya sa Kaba eh. Kasama na doon sina Hubal, sina Alat, Manat, Al-Usa, pinatatanggal nila doon. Okay? So hanggang dito na lamang po ako sa ating programa, straight to the point, dahil preparation na po doon sa sa punto por punto. Dito ko magla-live rin ako rito sa punto por punto, kaya sa mga konting lang, sa konting minuto lang, muli mong babalik ang ating live para sa punto por punto. Sa mga hindi po yung Zoom link po yung Zoom link naka-post na po sa Facebook page. Tingnan niyo sa sa timeline natin. Andyan na ang Zoom link ng Bible study ngayong gabi. Ngayong alas 8 ng gabi, nakapost na sa timeline ko ang Zoom link. Nakapost na. Panoorin nyo na lang. I-click nyo. Pag may Zoom kayo, pasok kayo. Kung wala kayong Zoom, download nyo. No? Pag hindi kaya ng internet nyo ang paggamit ng Zoom, tawagan nyo lang ako doon sa account ko, John D. Alabado. Yung karga-karga ko si Rafael nung si Rafael ay nasa 4 years old pa. Yon, John D. John D.E.E. John D. Alabado. Yun ang pinangalan ko kasi yung pangalan ko siya tanggapin ni Facebook eh. Okay no? So hanggang dito na lamang po ako. Salamat po sa inyo at kailangan ko na mo paalam. It's time to say goodbye and bye-bye.